Kung gusto niyo po na matibay at sulit na interior, ay ganitong klase po ang inyong gamitin. Nagbibigay lang po ng tips tungkol sa interior dahil yung mga nabibili murang interior ngayon, sa halip na makakamura ka, ay mapapamura ka. Tulad po nitong hawak ko. So ito po ang interior ng aking kaibigan at yung kwento niya po dito is bigla lang daw po siya na flat. At nung chinik po natin yung kanyang interior, so ito po ang ating nakita, isang malaking butas sa ibabaw. Kaya technically po ay hindi po siya natusok ng pako o anuman, hindi po siya naipit, kusa na lang po siyang nabutas sa ibabaw po yun. Kasi madalang po talaga na mabutas sa ibabaw unless na lang po ay ito ay matusok ng rayos. Kaya doon chinik po natin yung anyang rayos, ay meron naman po itong sapin. Hindi na rin po tayo nagtaka dahil ganyan din po nangyari sa isa pa nating interior. At ito, kabubutanis lang po natin to. At yung butas po nito ay nasa dikit niya, yung pagitan po na yun, kung saan po nagdidikit tong ating mga goma. At ito, nag-self-destruct ulit siya. Hindi po ito napako, hindi po ito naipit. Ayan, kusa na lang po siyang nabutas. At nung chinik po natin yung condition ng ating interior, ayan yung goma niya, mapapansin nyo, bitak-bitak. So lahat po yan, mga pare, ayan, bitak-bitak po yung condition ng ating goma. Take note, hindi po lumang-luma itong ating interior dahil mapapansin nyo po natin sa kanyang pito, makintab pa at wala pa pong kalawang, pati po yung pinakasapin niya. Ganoon din po sa ating kumpare, okay pa po to at hindi pa po to lumang-luma. Ang lumang-luma na po ay ganitong klase po, bulok na po yung kanyang nut at puro kalawang, at pati po yung pinakasapin niya ay nawala na rin po dahil po yan sa kalawang. Kumbaga natanggal na po siyang kusa. Kaya sa mga na-experience po nito at ayaw na po maulit, so wala po tayong magagawa dito, quality issue na po to, palitan nyo na po yan ng ganitong klaseng interior. So ito mga pare ko, yung aking mga ginagamit na interior ngayon. At lahat ng interior ko po ay puro ganyan po yung quality. Ayan. Mapapansin nyo po ba yung pagkakaiba nila? Ayan, so ito po ang ginagamit natin. Kaya yung binigay po natin sa ating kumpare ay ganitong klase na po yung ating ikinabit. So hindi na po natin kinabit itong kanyang luma. Napansin nyo po ba yung pagkakaiba? Una-una po dyan is pares lang po sila synthetic rubber, pero yung pagkakaiba po nila ay yung kanyang texture at structure. Ito po ay makintab, samantalang ito po ay hindi. Ito po ay manipis, samantalang ito po ay makapal. Ito po ay matigas, kumbaga hindi po siya nabibirat, hindi po siya flexible, samantalang ito po ay flexible at nabibirat. Kaya once na ito po ay hinanginan nyo na, nag-expand na po siya, manipis at hindi po siya nabibirat, ayun, nagse-self-destruct po siya at kusa po siyang nabubutas. Hindi po tulad nitong isang ating interior. At yung isa pa po pagkakaiba nito ay yung kanilang presyo dahil ito po ay mura at ito naman po ay medyo mahal na kante. Nasa 100 mahigit po yung presyo nito, pero guaranteed naman na sulit. Kaya ang tips ko po sa inyo, once nagpalit po kayo ng interior, ay ganitong klaseng interior po ang inyong ipalit. Medyo pricing nga lang po ng kante, pero sulit naman po dahil kahit na ilang butas po ang abutin nito, ay pwede nyo po siyang gamitin. Hindi po tulad dito na nagse-self-destruct. Magkakaparehas siya na yun. Kita nyo naman po yung pagkakaiba. Tandaan nyo mga pare ko, ganito ang inyong ipapalit. Hindi po tayo nagbanggit ng pangalan, pero yung kahalintulad na brand po nito ay Gemstone. At yung isa pa po na medyo pinagkakatiwalaan natin, yung kahalintulad po na brand niya is Zodiac Sign. Basta hanapin nyo po, made in the Philippines. Ayan, sigurado na po yan. So ayan mga pare ko, yung aking tips para makahanap at makagamit po kayo ng matibay at sulit na interior.